Gaano nga ba kalakas si Asta upang kaya niyang talunin si Lucius? Dahil hindi man lang siya nakagalaw bago siya tinamaan ni Lucius gamit lamang ang kamay. O sadyang mahina ang emosyon ni Asta kaya siya natalo. Dahil sa chapter na ito ay dito magsisimula ang pagsasanay ni Asta upang talunin si Lucius. At makikilala niya ang kababata ni Captain Yami na kayang makita ang lahat kung ano ang gugustuhin niyang makita. Bago tayo magsimula, habang wala pa ang latest chapter ng Black Clover, ay ipapatuloy ko muna kung ano yung nasimulan ko. Since napansin kong marami pa rin nanunood ng episode 171 na ginawa ko noon. At naghahanap sila kung nasaan ang chapter 337. Kaya i-review ko na lang ang mga chapter na hindi ko pa na-review upang siguraduhin kumpleto na ang lahat ng chapter. At kung isa ka sa mga nabitin sa anime episode 170, ay mas mabuting panoorin mo ang manga review episode 171 at mas maganda kung panoorin mo ito sa YouTube playlist dahil organized doon from episode 171 to 200 and so on hanggang sa latest chapter. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil magsisimula na tayo mga lods. Nagsimula ang chapter na ito sa base ng Black Bulls kung saan nadatna ni Vice Captain Nak na ganito pala kagulo ang Black Bull base na makikitang napakaingay ni Magna at Lack dahil nagsasanay ito sa loob ng kanilang base at si Gauchi naman ay galit na galit dahil di daw niya mababasa ng maigi ang mensahe ni Marie sa sobrang ingay ni Magna at Lack. Habang si Charmy naman ay tinatawag ang lahat para kumain dahil handa na ang kanilang hapunan. Sumigaw si Gray na tumahimik ang lahat dahil nandito ang kanilang vice captain. Sagot naman ni Magna na si Nak daw ang tumahimik dahil siya daw ang nagbibigay kahihiyan sa Black Bulls. Habang si Vice Captain Nak ay ginamit ang Shadow Magic para makapunta sa loob ng base at nang matahimik na ang lahat. In-announce ni Vice Captain Nak sa lahat ng Black Bull Squad na patay na si Asta. Sinabi ni Nak na napakalubha ng sugat ni Asta bago siya nawala gamit ang special magic. At sa ilalim ng pangyayaring ito ay mas mabuting i-assume nila na patay na talaga si Asta. Kaya biglang natahimik ang lahat at hindi makapaniwala sa balitang inihatid ni Vice Captain Nak. Sinabi ni Magna na hindi daw niya mapapatawad si Asta dahil umalis lamang na mag-isa at bigla lang namatay habang si Lack naman ay natutulala at hindi makapaniwala na patay na si Asta. Siguro ang ibig sabihin ni Magna na hindi man lang humingi ng tulong si Asta sa mga captains bago ito nakipaglaban kay Lucius. Since napakabilis nga ng pangyayari at I think hindi na kayang antayin pa ni Asta na dumating pa ang mga captain bago siya makipagbugbugan kay Lucius. Sinabi ni Nak na nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman ng lahat. Subalit ang katotohanan ay katotohanan. However, kahit ano pa ang i-consider na katotohanan ay hindi siya naniniwala na patay na si Asta. As long as hindi nakikita ng dalawa niyang mata ang dead body ni Asta. Kaya sigurado siyang buhay pa talaga ang mukong na yon. Biglang nabuhayan ang lahat ng Black Bull Squad sa mga sinabi ng kanilang Vice Captain. At tugon naman ni Magna na ito yung una na sumang-ayon siya sa mga sinabi ni Vice Captain Nak. Nakita ni Nak ang pagkakaisa ng lahat ng Black Bulls at sinabing simula ngayon ay hahanapin natin si Asta mga tanga. Kaya umalis ang lahat ng Black Bull member upang hanapin si Asta. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Sa sumunod na panel ay lumipat yung scene kung saan gumising na nga itong si Asta. At kung matatandaan natin sa huling chapter, si Asta ay nasa baybayin at napakalubha ng kanyang sugat na makikitang wala pa rin siyang malay. Gumising si Asta sa isang lugar na napaka-familiar para sa atin, lalo na sa mahilig talaga manood ng anime. Dahil ang kwartong tinulugan ni Asta ay resemblance sa kwarto ng bahay ng mga Hapon. Napatingin si Asta sa gilid dahil biglang bumukas ang pintuan at may pumasok na parang isang laruan na may daladalang baso na inilagay niya sa pinggan. Akala ni Asta na si Charmy Paisen, subalit bigla ngang bumukas ang bibig nito at lumabas ang napakainit na tsaa.
Kaya biglang nagulat si Asta at nagtataka kung ano ang bagay na ito. Pagkatapos, may taong biglang tumawa sa corner ng kwarto at sinabing ang bagay na iyon ay isang tea serving doll lamang. At biglang napatanong si Asta sa kanyang isipan kung hindi ba yun si Charmy Paisen. Sinabi ng tao na kumusta na daw yung pakiramdam ni Asta at makikitang ang taong ito ay may takip sa kanang mata at may pagkakahawig yung mukha kay Captain Yami at may kasama itong isang batang babae. Kaya gulat na gulat si Asta dahil hindi niya kilala ang taong ito, subalit ang taong kaharap niya ngayon ay alam ang tunay niyang pangalan. Kaya tinanong ni Asta kung sino ang mga taong ito. Napansin ni Asta ang kanyang sugat na magaling na at hindi ito makapaniwala kung paano ito napagaling dahil sa pagkakaalam niya si Mimosa lamang ang kayang magpagaling ng ganito kalalim na sugat. Tinanong ni Asta ang tao kung siya ba daw ang nagpagaling sa kanya. Sumagot naman ito na hindi, ang kanyang kaibigan ang nagpagaling kay Asta dahil wala naman siyang kapangyarihan na kayang makapaggamot ng sugat. Hinanap ni Asta si Libby kung saan ito napunta at dinescribe pa niya ito na isa daw maliit at maitim na bagay. Sagot naman ng tao na sinabing ang ibig ba daw sabihin yung devil guy. Sa ngayon daw ay pinapagaling din ng kanyang kaibigan. Napaisip si Asta kung bakit alam ng taong ito ang patungkol sa devils at ang key na nararamdaman niya ay hindi isang kalaban. Kaya tinanong na ni Asta ng diretsahan habang umiinom ng tsaa kung sino ba talaga ang taong ito at kung kilala ba niya si Charmy Paisen. Sinabi ng tao na hindi daw niya kilala si Charmy, subalit kilala niya si Yami simula pagkabata. Kaya gulat na gulat si Asta nang nalaman niyang kababata pala ng kanyang kapitan ang kaharap niya ngayon at nasense niya na napakasimilar ng kanilang key. Sinabi ng kababata ni Yami na 13 years old pa noong huli silang nagkita. Kaya tinanong niya si Asta kung hanggang ngayon ba daw kung mukha pa rin ba daw itong patapon si Yami. At nag-agree naman si Asta at sinabing, yes, tama ka, mukha pa rin siyang patapon. Dagdag pa niya na parati daw mukhang galit si Yami at umaakto na parang isang tunay na violente at yung mata daw nito ay napakaseryoso. Hindi naman makapaniwala si Asta na ganun si Captain Yami mula pa pagkabata. Samantalang ang babaeng katabi ng kababata ni Captain Yami ay seryosong nakikinig sa usapan ng dalawa at magkahawig din yung mukha nila ni Captain Yami. Biglang naaalala ni Asta kung saan siya galing at kung ano ang nangyari sa kanya bago siya napunta sa lugar na kinaroroonan niya ngayon. At sinabing nadala daw siya sa pakikipag-usap ng kababata ni Captain Yami at nagpapasalamat siya na tinulungan siya nito at hindi niya alam kung nasaan siya ngayon subalit kailangan na niyang bumalik kaagad sa Clover Kingdom. Sagot naman ng kababata ni Captain Yami na walang dapat ipagmamadali dahil wala pa daw sa maayos na kalagayan ang katawan ni Asta at naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ni Asta dahil alam niyang galing ito sa heartbroken at parehong gusto siyang patayin ng babaeng minamahal niya at ang taong tinitingala niya bilang isang layunin, which is ang Wizard King at si Sister Lily. At sinabi pa niya na hindi daw magandang tingnan ang pinagdadaanan ni Asta. Kaya napatulala talaga si Asta sa sobrang pagkagulat dahil sa kung papaanong paraan nalaman ng kababata ni Captain Yami ang kanyang pinagdaanan. Kaya habang hinahawakan niya ang kanyang kanang mata ay kanyang sinabi kay Asta na nakikita niya ang lahat na gusto niyang makita. Besides, sinabi ng kanyang mata na kapag bumalik si Asta sa Clover Kingdom ay matatalo pa rin ito laban kay Lucius. Kaya hindi makapaniwala si Asta sa kanyang narinig sa kababata ni Captain Yami at lalo na sa kakayahan nito na kayang makita ang lahat. Dagdag pa ng kababata ni Captain Yami na kung sa bagay hindi pa rin naman makakabalik si Asta kahit gugustuhin pa niya. Kaya napawat si Asta nang nalaman niya na hindi pa siya makakabalik sa Clover Kingdom. Pagkatapos ay biglang dumaan ang batang babae na katabi ng kababata ni Captain Yami at biglang binuksan ang napakalaking bintana upang ipakita ni Asta kung nasaan siya ngayon. Kaya dito nakita ni Asta ang lugar kung saan dito lumaki ang kanyang kapitan na si Yami, na makikitang ang lugar na ito ay resemblance sa bansang Japan since yung pangalan ni Captain Yami ay isang Japanese name at iba sa nakasanayang pangalan sa Clover Kingdom. At sinabi ng kababata ni Captain Yami na ito ang bansang Land of the Sun, kung saan ito ay napakatahimik na lugar at malayo sa Clover Kingdom. At ang kanyang pangalan ay si Ryudo Ryuya at siya ang shogun ng bansang ito. At ngayon habang nandito si Asta, ito yung oras upang makapag-power up laban kay Lucius. At dito lang